walang habas umanong nagpaputok ng baril sa Pasig, pinaghahanap na. Halos 164 na milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655 solong napalanunan. Antabayanan po ang mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Mga kapuso, nababawasan na raw po ang bilang ng mga kababayan natin nakakaranas ng pagkagutom. Base po yan sa resulta ng isang survey ng Social Weather Station sa SWS. Lumalabas po sa survey na ginawa noong May 24 hanggang 27 na nasa 18.4% o nasa 3.8 million na pamilyang Pinoy ang nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Mas mababa pa raw yan o ang bilang na yan kumpara sa resulta noong Marso kung saan 18% o nasa 4.8 million na pamilya ang nagsasabing kumalamang kanilang sikmura. Ang umano'y nabawasang bilang ng mga nagugutom na Pinoy, yan po pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Tita Winnie. Good morning, Pia. Good morning, mga kapuso. Sana na bumaba talaga from 4.8 to 3.7, ganun ba yun? Million. Kaya lang, hindi ho natin makikita yan dito. Kasi, alam nyo, mga surveys, may tinatawag na margin of error. Hindi pwedeng accurate yan. Yung margin of error dito sa survey ng SWS is para sa Pilipinas, buong Pilipinas, plus or minus 3 percentage points. At dun sa mga different areas, plus or minus 6 percentage points. So, ang nakikita ko rito, kung alimbawa, nung Marso, ang incidence of poverty was, incidence of hunger, yung porsyento ng pamilya na nagugutom, was 23.8%. At saka nung May, naging 18.4, nagkakakwan yan dun sa plus or minus 3. The difference between two statistics, two figures, has to be at least 6 percentage points para siguradong may diferensya. Ang diferensya nila ay hindi zero, close to zero. Ayun. So, dun sa batayan na yan, ang talagang nakikita natin na bumaba ang hunger in a significant manner is sa balance of Luzon. Pero sa Visayas, sa NCR at saka sa Mindanao, walang nangyari. In other words, at saka yung poverty, sinabi, tumaas sa Visayas, hindi actually nangyari yon. I mean, it's not, the difference cannot be said to be significant. Well, kaugnay nga dyan, no? Let's go to the root of the survey. Ang gumawa po ng survey, makakasama po natin dito sa studio si Dr. Mahar Mangahas, ang presidente ng Social Weather Station. Good morning po, Dr. Mangahas. Good morning, Pia. Good morning. So, Dr. Mangahas, how do you explain yung sabihin ko muna survey? Na ang paggamit ng mga survey ay kanya-kanya naman, Pero ang pagbaba ng hunger ng 6 points ay significant yon. Significant na significant yon. Noong first quarter, tumaas ng 9 points. So, lalong malaki yon, yung 9 points from December. Pagkatapos bumaba ng 6. Yung pagtaas ng 9 at yung pagbaba ng 6, parehong significant na significant yon. Kung tumaas ng 9, significant. Pero, mo na, December 11... Pati yung baba ng 6 ay significant din. Hindi nga 6 6. No, it's 23.8 to 18.4. Halos 6 yun. Oh, no. That's plus or minus 3. You do not multiply by 2. Kayong bahala. You can read it the way you want to, but for me, that is significant. Hindi yan pare-pareho. Pero paano ho isinasagawa yung survey? The question po ba is, do you feel hunger? Ang tanong sa household head, ang household head ay nagiging spokesperson para sa buong pamilya. No? Ang household head, ang tanong ay kung nakaranas ang pamilya ng gutom nitong huling 3 buwan at dahil wala silang makain. In other words, hindi sila nagda-diet na, hindi ito Ramadan. Dahil walang pambili ng pagkain, gano'n. Well, kung walang pambili, basta wala, kasi yung mga iba hindi na bumibili. Alright, pero meron, doon sa surveys, di ba, meron din mga classifications, yung moderate hunger, severe hunger. Dito lang gagaling mga classification. Pagkatapos kung nagsabi, oo, nangyari, ang susunod na tanong ay, yung ba'y minsan lamang, ilang beses lamang, malimit o palagi? So, 4 ang posibilidad na sagot. Yung minsan lang o
ilang beses lang, yun ang tinatawag namin moderate. Moderate. Yung malimit o palagi, yun ang severe. So nakaka-discriminate naman ng mga degree, no, ng hunger. At saka yung mga moderate families, nung May 12, 13.7%, plus or minus 3 percentage points. At saka yung severe, 4.8. Ayun ang important. Ang tinatanong dyan rin is yung sampling mahal. Ilang probinsya ang sinasample sa Luzon? Sa Luzon, 10. 10. Sa Visayas, 5. At sa Mindanao ay 6. And every quarter, nagpapalit yung... Nagpapalit yan lagi. Iba-ibang probinsya. Iba-iba. Hindi laging, fresh sampling ito. Pero all the hindi time. ba yung mga probinsya sa Luzon may mga mahihirap at saka may mga mayayaman? So kung napili yung mga mayayaman o relatively well off, edi magkakaroon niya ng influence sa result. Kaya nga sampling. And that's why in those areas ang error is plus or minus 6 percentage points. Pero Ayun. sa mga nakaraang taon, ito na po ba yung parang pinakamalaki na drop in the hunger rate? Ito ay malaki-laki. Tingnan natin yung buo. Yung buong series. Ito ay nag-umpisa sa 1998. So, mula 1998 hanggang ngayon, 4 times a year, that's mga 55 surveys na nagawa namin. Ditong buong panahon na ito, ang average ay lampas ng 13% ng konti. 13.5%. Okay? So itong 18 na ito ay above average talaga. So bakit above average ngayon? Kasi noong early years, no, na lalo na yung 2000 sa 2003, bumababa ang hunger noon. Nung una sa 1998 ay 12 nga. Tapos siyempre pataas pababa, pero nangyari nga minsan nung 2003 na naging 5%. No? So, dapat nga pag-aralan itong panahon na ito para makita kung ano ang mabuting nangyayari. At bumaba ng At ganoon. bumaba nung panahon na yon. Ngayon, nung 2004, nag-umpisa na yung pag-akyat. 2004, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Ano? Kaya't pataas naman yung average, no? Ng hunger rate. Oo. So, itong 2011 nga, mga 19 to 20 ang average. At the earlier years, may 19, may 18, may 17, okay. mga ganon. So talagang nagpa-fluctuate. Siguro, panghulit, Tito Winnie, if you are the government, anong gagawin nyo sa ganitong klaseng resulta ng survey? Magpapakampante ka na ba dahil bumababa? Or how do you use this Hindi nga nakikita Hindi. bumababa pa. Ako hindi ako magiging kampante. Especially masyadong marami pa ang hunger. Ang kailangan tingnan natin ay kung may mga sunod-sunod na pagbaba. Ang isang pagbaba, Dapat may trend. hindi trend yun. Okay. Pati yung dapat sunod-sunod may mga 2, 3 beses, no? At Napababa, laging napababa. tinitingnan. Ang leksyon dito, ang talagang leksyon dito ay kailangan ng system ng monitoring na quarterly. Ito ay hindi ginagawa ng gobyerno. This I recommend very strongly. Para mas makita nila talaga sa survey nila mismo na ito ay nangyayari. At mas mapag-aralan na Miski mabuti. makita nila, tignan mo, March 11, 20.5, June 11, 15.1, September 21. Bumaba ng 5%, umakyat ng, So, hindi siya 51.1. tuloy-tuloy. Ayan, from June 11 to September 11, significant ang pagkataas ng ang hunger. Pero after that, hindi na significant ang pagkababa o pagkataas. Okay. Ayun ang Alright. problema. So mas masusing pagmamonitor ang ating Pero solusyon. ang recommendation ko pa rin, dapat ilagay din ng gobyerno sa kanilang survey para makita talaga nila na yan ay volatile at makita din nila kung kailan nangyayari na malaki, kailan maliit.
Yan ang pinaka-critical dyan para makita nila sa sarili nilang data. Alright. Well, naku, we wish we had more time to discuss this dahil masalimuot ang issue ng pagkagutom. Pero hopefully also we'll see the trend na pababa yun. So thank you very much, SWS President Mahar Mangas, and of You're course, welcome. syempre kay Maring Winnie Monsod. And Maraming thank salamat. you, Pia. You're welcome. Have a nice day. Maraming salamat po. Oras na po para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Isang lalaki, tumalon umano sa Marikina River matapos makaaway ang kanyang live-in partner. Rescue team, puspusan na ang paghahanap. Mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River, inirekomenda ng lumikas dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig sa Lamesa Dam. Driver na na-aksidenteng bus